kitang-kita natin yung konteksto dahil itong rally na ito, bago ito nag-dissipate, lumalabas naman talaga na this was intended to bring down this administration. Pero for some reason, this administration was able to weather the storm, at least for now. Pero syempre, nagkaroon ng mga series of resignations. Okay? Ito pala, konting konteksto. No? Yung mga resignation kasi, it can be seen as clearly resignation. Pero usually, di ba, you worked in Malacanang, minsan pagtatanggalin ka, sasabihin sa'yo, mag-resign ka na lang. Para medyo graceful exit. No? Para mas may ownership ka doon sa paglisan mo. So ito, nawala si Executive Secretary Lucas Bersamin. Tapos yung kanyang grandnephew na idinikit, di ba? Ni, tama ba, si Yusek Bernardo? Tapos si Amena Pangandaman. Okay, tapos isa pa. Okay, may mga nagtatanong sa akin dito, no? Kasi sinasabi ng iba, hindi ba bad optics yun sa Malacanang? Ako kasi ibang pagtingin ko ron, in the past, pwede mong tingnan siya as bad optics para bang nauubos na yung yung suporta sa Pangulo. Pero ang tingin ko dito hindi eh. Naglalagas nung sa tingin niya pampabigat, hindi ba? Yun ang mas tingin ko dito. Especially with the allegations made by Yusek Bernardo. Kumbaga, hindi, tatanggalin ko kayo. Hindi kayo nakakatulong. Yun ang pagbasa ko dyan. Ako agree ako dun. Diba? Although, napaka-major event at hindi ko pwedeng i-underscore ito enough na magbibitaw executive secretary saka DBM secretary. Dalawa yon sa mga member ng gabinete na pinakadikit sa Pangulo. Yan yung mga may opisina sa Malacanang, proximity na lang, tapos madalas niyang kapulong at katrabaho. In fact, yung executive secretary, yan yung kanang kamay niya, little president, di ba? Taga-execute ng kanyang lahat ng kanyang mga utos sa loob ng birokrasya. So, very major event yung pagbibitaw na yon. Pero agree ako. Ito kasi hindi ito pagbibitaw na parang kusa nilang hindi, wala na kaming bilib sa presidenteng to, aalis kami. Hindi. Mukhang baliktad sila yung pinalis. Of course, ang packaging ay dahil daw sa delikadesa. Dahil ayaw nila, dahil napangalanan sila, kahit wala daw batayan, magbibitaw na lang. Diba? Parang ganun yung packaging. Pero ako, malinaw na hindi basta-bastang magbibitaw yon unless meron talagang nakikitang mabigat ng dahilan para sila ay magbitaw. At sa kaso ngang ito, baka nga yung mga madaming daliri na tumuturo na sa Malacanang, ginawa nila, hindi, sige, dito na lang tumigil yan. In fact, di ba yung sa sinabi ni Senator Ping Lacson kanina, parang ang kanyang ang direksyon ng kanyang statement ay ginamit ang pangalan daw ng ng presidente. So ang nagiging implikasyon dito, baka ito yung mga tao na gumamit ng pangalan ng presidente, o at least yung mga ibang mga subordinates nila. Yung dalawang Yusek. May ako rin, Attorney Barry, no? Sige, assuming na ginamit yung pangalan ng Pangulo, na mukha nga siguro. Sige, tanggapin natin yung sinabi ni Senator Ping. Pero that also reflects on the President na 100 billion research na pinag-uusapan dito. Nagamit yung pangalan ng Pangulo at hindi niya nalaman. Medyo incompetence. Pero yun nga yun Pipili ka na, parang pick your poison yan Ano ang mas gusto mo? Lumabas na ikaw mismo ay alam, therefore complicit ka dun sa korupsyon, o ginamit ang pangalan mo, hindi mo alam, medyo taka ka, pero at least hindi ka madumi. Ang pinili nila yung mas lesser ang magiging tama sa Pangulo. So, sige na, alis kayo dahil delikadesa. Tapos baka sa darating na mga araw dyan, lalabas yung mas buong kwento na yung ilang mga Yusek dyan sa Executive Secretary at sa DBM ay misrepresent ang Pangulo. Diba? So, totoo, tama ka. hindi siya completely absolved. Hindi siya in the clear dito. Pero sa dalawang pagpipilian mong masamang option, pipiliin mo na yung option na hindi ka masyadong madumi. Doon ako sa medyo tanga lang ako. Kesa rin sa magnanakaw. Isa sa magnanakaw. Isa ko nakikita rito, Attorney Barry, bukod dyan. Of course, that can also be seen as a weakness, a reflection of weakness in leadership.
Kasi kung yan talaga yung nangyari, lumalabas na may pagkukulang yung Pangulo sa pagiging masinsin. And pangalawa, napalibutan siya ng mga taong hindi dapat pinagkakatiwalaan. Naloko siya. Kaya ang susunod niyang step para ma-address precisely ang puntong yan ay bibilisan niya yung pagpapile ng mga kaso dito, even dito sa mga taong nakadikit sa kanya dati. Kasi yun lang ang only way na mababawi niya kahit papaano eh. Sabihin niya, di ko alam yan, paumanhin, nagtiwala ako sa mga taong ito, niloloko pala ako, pero ngayong alam ko na, papanagutin ko yung mga yan, makakaasa kayo. At tingin ko, yun ang maaaring puntahan yan. Kasabay, siyempre, nung mga pagpasampa ng mga kaso, dun sa mga ibang mga pangalan na lumutang na. Madami na mga low-hanging fruit eh. Pinaka-low-hanging fruit kasi Saldico eh. Kaya nga, madami nagsasabi nung nagsalita si Saldico. Siyempre, sabi niya ng kahit ano. Matagal nang nakaano yan eh. Nakatutok ang mga baril dyan eh. Alam mo hula kung bakit low-hanging fruit si Saldico. Tawagin mo ko, Atty. Barry. Bakit low-hanging fruit si Saldico? Love gravity. Sa bigat ng yaman na hawak-hawak niya, ilang bilyon yon, talagang lalapit ka sa sahig. Ganun kaluhangin yan. Lulubog ka. Oo. Ilang bilyon kasi pinag-uusapan dito. Hindi ba? Oo naman. Pero ito, Atty. Barry, no? Ito unpopular opinion. Ako, ito, in all honesty, baka sabihin niya, nakaasar lang ako. At this point, I'm inclined to believe na sagad na to para sa Pangulo. Kumbaga, mukhang tatablahin niya miski mga kaalyado niya. I'm inclined to believe that. Kasi to a certain extent, tama ka. Wala na siyang choice eh. Si tingin ko, hindi pa dahil sa, kasi iba nagsasabi, gusto niya mag-build ng legacy niya na dito. Gusto niyang baliktarin ang naratibo sa kanyang pamilya. Tingin ko, hindi pa yun eh. Pero nalagay na siya sa punto na the only way to actually save himself ay mag-offer up siya ng mga ibang tao eh, na meron ding kasalanan. Yun eh. Kasi kung hindi, wala na siyang political capital, wala na siyang kredibilidad para protektahan itong mga taong alam naman nating nakadikit sa kanya o nakapaligid sa kanya. So, ang kanyang tanging option dito, kailangan kayo yung mag-take ng hit para sa akin. So, agree ako doon. One concrete example dito, kung makakasuhan itong former Speaker Ferdinand Martin Romualdez na kanyang pinsan. Tsaka yung mga nasa Malacanang. Kasi for example, program fund na pinag-uusapan natin dito, tapos nagkaroon ng mga questionable releases, malabo naman sigurong hindi alam yan noong nag-resign na budget secretary, Amena Pangandaman. At saka iba pa mga lumulutang na pangal. Tsaka yun ito si Ferdinand Martin Romualdez, paulit-ulit kong binabanggit ito, Atty. Barry. Pwede ba naman nakalusot itong sangkatutak na insertions itong si Zaldico nang hindi alam ng speaker? Tao niya yun eh. Hindi ba? Exactly. Tsaka, ano siya, tanga? Hindi naman siguro tanga si Martin Romualdez. Diba? Napakatalino niyan eh. Tsaka nang gaya ako sa House, imposibleng yung APRO chair makakagawa ng ganong kalaking desisyon, 100 billion na ipapasok, na walang otorisasyon at kaalaman yung speaker, na yun ang boss doon sa House of Representatives. Parang ako, hindi ako Pero ang isa mga aspeto nito, bahagi din kasi nung buong nag-unfold na banggaan, di ba, ng dalawang paksyon na ito. Yung, binanggit ko to kanina, na mukhang dahil nga sa mga nangyari over the weekend, tingin ko yung timeline din ng administrasyon para duluhin na yung kanilang mga kalaban using yung mga existing na mga legal cases na nakapending na, bibilisan nila, di ba? Pero para maging credible din yung ganon, kailangan din nilang magsampa ng kaso dun sa mga ilang kakampi nila eh. Kasi kung lalabas na parang pagkakampi, hindi kakasuhan, pero pagkaribal sa politika, bibilisan yung kaso, may tama din sa kanila yon, diba? At binibigyan mo na naman ng panghahawakan yung iyong mga kalaban. So para maging credible din yung effort nilang yon, kailangan nilang isabay. Diba? Hindi lahat-lahatan, pero meron silang mga kailangang isabay na mga pangalan dyan. At siyempre, obviously, yung mga prominenteng mga pangalan ang kailangang makita
doon sa mga listahan ng mga unang kakasuhan para magkaroon ng initial momentum yung legal effort din na yon, at para din pwedeng humarap si BBM sa publiko at sabihin, oh ito ginagawa ko ang aking pinangako na papanagutin ko kung sino man ang mai-implicate dito sa skandalong ito.